Two Bots Pare. Kaya ako, yan talaga. Diskarte. Maganda rin naman edukasyon. Kasi, kumbaga, may mahuhugot ka pa rin pagdating ng panahon. Kung anumang araw, may babalikan ka. Pero mas malaking bagay kung may sarili kang diskarte. Kasi kahit saan ka dalhin, alam mo yung gagawin mo. Oo. Diba? Kasi nga di ba, kung papipiliin ka, parang ideally, di ba, in a perfect world, it's excellent to have both, di ba? Education Oo and naman. may edukasyon ka na, madiskarte ka pa, puta, Oo. killer combination yun. Pero sana nga, kung wala kang resources, hindi maging hadlang sa iyo. Yes, correct. Dapat yung diskarte mo laging. Yeah. And kung papipiliin lang naman tayo, right now, di ba? Ako, diskarte. Ako diskarte. Ikaw nakaisip Yan. yan. Yan yung topic na natatangahan lang ako sa mga kasi. Well, yun nga, katulad nga na sinasabi ko, palaging nabibigyan ng mic, yung mga taong feeling entitled, yung mga nagsasalita, tapos kung ano-ano lang yung sasabihin, hindi, nagkakaroon tuloy ng divisions. Kasi, number one, totoo lahat yung sinabi niyo dalawa, di ba? Importante ang edukasyon at diskarte. Number one, yung sinabi ni Daddy Cruz, yung edukasyon. Kailangan mo ng kailangan mo magkaroon ka muna ng edukasyon kahit papaano Kasi hindi ka magkakaroon ng diskarte kung wala kang knowledge kahit papaano sa paligid Kahit sabihin mong grade 2 na tapos, meron nga ako kilala, grade 2 na tapos, naging milyonaryo. Bakit? Kasi kahit papaano, meron siyang alam, nakakapagsulat, nakakapagbasa, pero yung diskarte niya yung bumuhay sa kanya. Pero nagkaroon pa rin siya edukasyon. Pero kung pag-uusapan diploma, wala siyang diploma na ganun kataas. Pero naging milyonaryo pa rin siya dahil sa diskarte. Yun yung doon. Kaya very powerful yung parehas importante. Hindi pwede yung meron ka lang edukasyon, may diploma ka. Hindi, kunyari nga, papipiliin ka. Kailangan alisin ng isa. Isa lang. Kailangan alisin yung diskarte ako. Kasi kung talagang at the end of the day, kung wala kang diskarte, o sabihin natin, kung tatanggalin natin yung edukasyon, tapos lahat, diskarte lang dadaanin. Kung sino yung pinakamadiskarte, ganun din yung kalalabasan nun. Right. Yung edukasyon kasi, yung sinasabi nga natin, you can educate yourself Yung iba nga walang diploma, pero genius Di ba? Yun yung sinasabi mo kanina Maraming mga geniuses sa kanya-kanya nilang field, pero walang diploma. Bakit? Kasi mayroong mga certain criteria sa kailangan mong maipasa para maka-graduate ka dun sa course na yun. Yeah. Pero siya, minaster niya yung for example, engineering. Napakagaling niyang mechanical engineer, pero wala siyang license or kahit na Pero magsimula bata siya, nagbasa siya ng libro, inaral niya lahat, continuously, kung ano-ano na buo, di ba? Yun yung sinasabi na diskarte ang umiral. Diskarte niya na aralin yung mga bagay na yun at i-apply sa buhay. Yun yung Iba pa rin yung nagsusumikap ka makapagtapos sa universidad ng buhay, di ba? Hindi doon sa proper universities. Universidad ng buhay. University of Life. Yun. Pero tsaka hindi naman si June na-justify natin. Marami dyan successful na billionaires. Sila, Bill Gates. oo, di ba? Na Steve hindi naman Jobs. nakatapos. Dropout. Hindi naman natin June na-justify. Oh. Pero yun nga, pag may diskarte ka, malayo marami. Lusutan. Saka siguro tingin ko rin another thing. It's a cultural thing sa Pinoy dito sa Pilipinas na yung binibigay yung authoritative right ng masa dun sa mga taong alam nila na may pinagtapusan, di ba? Parang automatic na, ay, dapat irespeto ko to kasi may pinagtapusan. Kasi nga, walang dignity, walang dignity of labor dito, di ba? Pagka, halimbawa, diploma lang. pero pag may diploma, kahit wala namang ginagawa yan. Sa Pinas, Oo, ganun Kaya nagagets kayo Sa sinasabi. government, di ba? Like yun sa mga simpleng trabaho, SM. You have to be graduate ka pa. Samantalang kaya ng grade 2 yan, di ba? Two Bots Pare. When it comes to employment, sa tingin niya ba, yayaman ba tayo sa pamamasukan na yun lang yung ginagawa natin? Like, mamasukan ka, may pag-asa bang yumaman dyan? Mabilis lang nasagot. Tingin ko hindi. Kung nasa Pilipinas ka. Unless, ikaw yung mga CEO na malalaking kumpanya. Pwede. Diba? Tsaka Pero kung normal na empleyado ka lang 8 to 5, sigurado pambayad lang ng bills yan. Unless ikaw yung tipong, again, balikan natin, kung may diskarte ka, na habang
empleyado ka, nagbi-build ka ng sarili mo. Nagnanakaw Like- ka sa Nagbibigay ka ng sarili mo sa kumpanya. Hanggang malipat mo yung kayaman. O kaya hanggang Bond paper, kinukuha mo. Ganun. nagbi-build ka na ng empire mo, negosyo mo maliit na palalakihin mo. Ipon-ipon. Kaya lang, doon babalik yung makakaipon ka ba? Diba? Kasi parang alam mo na agad na, okay, ito salary ko pagdating ng 15. Pambayad ng kuryente, pambayad ng tuition, pambayad. Yeah. So, mahirap. Diba? Yun nga, yung sinasabi mo na sa Pilipinas, mahirap talaga. Kasi merong, in the financial world, may sinasabi sila na 30-70. Ang hirap gawin dito sa Pilipinas. Kasi yung 70, yung sinasabi yung savings lahat, yung mga nandun, baliktad sa atin eh. 30% yung savings na, 70 lahat yung gastos eh. So yung sinasabi, minsan nga, sobra ka pa sa 70, 80 ka pa eh. May utang ka pa. Minsan yung magiging 100% pa for some days ng sweldo mo. Minsan meron talaga, abutin ka talaga na ubus lahat talaga. Diba? Yun yung sinasabi. Kaya, pag yayaman ka pag empleyado, depende siguro sa posisyon. Pag sinabi mo CEO, syempre. Pero hindi pa rin totally mayaman yun kasi hindi sa iyo yung kumpanya eh. Hindi, normally, pag naging CEO ka, hindi ka namamasukan yan eh. Normally, sa'yo na yan eh. Ano sa iyo na yan? Ano sa iyo na yan? Hindi ka na, ang ano dito parang rank and file ka or kaya nasa top management ka, sabihin na. Diba? May Kumbaga yun. pag-asa. Kaya ko lang sinasabi yun na still, magbibuild ka pa rin ng sarili mo. Kasi Yun nga. may mas maiipon ka. Hindi yan kagaya ng normal empleyado na parang pambayad lang lahat. Kumbaga, kung nandun ka sa taas, may mas malaking chance mo makapag-ipon. Hindi, like ako, isa akong buhay na patutuo eh, na hindi ka talaga yayaman sa pag-empleyo. Kasi tagal mo na nagtatrabaho eh, enough lang to survive, di ba? Na like, paminsan-minsan, pag may mga konting biyaya, di ba, nakakabili ka ng mga gusto mo. Pero like, pag yun talagang sweldo mo lang, kulang na eh. Magpaparal ka ng anak, bills, yung mga, monthly expenses mo. Kaya ikaw. Hindi, yun nga, mahirap talaga yung sabihin natin pag sunweldo ka, i-divide mo yan eh. Wala ka talagang pupuntahan eh. Matatawa ka na. Yun nga, yung sinasabi mo, magbibuild ka sa kumpanya. Anong nga yun? Maglalabas ka ng mga rim ng coupon ban, maglalabas ka ng tubig, yung tissue na lang sa siya, kukunin mo pa. Kasi parang ang iisipin mo yan. Sa sex. Pag magdonegosyo ka, magsisave ka eh. Diba? Pero mahirap gawin yun. Yung iba, maglalagay sa dispenser ng Milo, kukupitin mo isang pakete ng Milo, iuwing mo, diba? Yung gano'n na Kumaga, diskarte yun. Oo, it's illegal sa pagdating sa Pero again, ang sinasabi nga natin dito, itong kumpanya kasi, well, we're not against employment naman. Nandun naman tayo kasi stepping stone yan to become rich. Kasi kailangan mo maintindihan yung pinakamababa muna bago ka makarating doon sa pinakamataas. Yun nga yung sinasabi nila. Kailangan na magsipag ka talaga. Kailangan lang talaga. Makapag-ipon. Kung wala kang diskarte, yun talaga. Mas effort yung ipon. Talagang kung Kasi hindi ka magkaka-seed money pag hindi ka nag-ipon. Huwag kang maging So, ikaw, view mo dun sa tanong mo? Ang sa akin, hindi ka talaga yayaman. Kung yun lang. Dapat talaga entrepreneurial yung mindset mo. Maging enterprising ka. Pero nga, ang question doon is, saan ka naman kukuha ng panimula mo? Diba? Na pondo. So, pag nagtatrabaho ka siguro, alam mo yun na entanggap mo na ka ng choco chips. hindi ako talaga yayaman dito kahit magpakamatay at papaguhin mo yung Ito, madiskarte ito nung nagtatrabaho. Mahirap siyang gawin. Mahirap siyang Bibig gawin. yan, chocolate chips. Pag di naubos, bukas Rebel Bars. dinudurog. Two bots pare. Halimbawa, walang-wala ka. Walang edukasyon. Wala kang anything, wala kang resources. Tingin mo paano ka magsisimula? Siguro naman kung given yung walang edukasyon, ano bang ibig mo doon sa'yo? Wala kang alam, tanga-tanga ka sobra. Wala kang pinag-aralan. Pero siguro naman, no read, no diskarte write. ka. NR. Ikaw, tingin mo paano ka magsisimula ng isang tao? NRW. Ako, sa tingin ko, ako kasi ang number one ng Pinoy, magtitinda-tinda eh, di ba? So, you'll buy sa mga goods mga na, simpleng bagay. just to get by. Elevate mo na. Tapos, so, siguro, bibili ako ng prutas, ganyan. Kasi matagal masira ang prutas eh. Maganda rin ang kitaan sa prutas, I heard.
So, fruit stand. Hindi, ang sinasabi nga nila, yung mga taong gutom, kahit sabihin mong walang edukasyon mo, natututong dumiskarte yan. Kahit na sabi, kasi nagugutom ka na eh. Maghahanap ka ng paraan para makasurvive ka sa araw na yun. Kahit sabihin mong no read, no write ka. So ano yung ibig sabihin? Hindi namamalimos ka. Minsan, pag may nakita ka, anong ginagawa nito? Nangungulekta ng bote ng plastic. Ang ginagawa niya, kagayahin niya, mangungulekta rin siya ng bote ng plastic. So, sinusundan niya sa bibenta ba, ganun. Nagkakapera siya. Although minsan naluloko siya kasi nga hindi alam kung magkano yung presyon, ganyan to. Pero still, Pag na-expose, natututo eventually. Hopefully, matuto, no? Pero talagang kailangan ng tapon nakita mo Ang gano'n. hirap ng buhay sa Pinas, ano? Kailangan ng tulong, eh. Ramdam na ramdam mo, pinag-uusapan lang natin. Parang bumibigat Pabo, ako. Parang, kasi like, ako, meron akong, naglalakad ako palagi sa Diliman. Tapos meron dong parang matanda siya. Hindi siya namamalimos. Pero, nakikita ko siya palagi, inaabotan ko ng, kakamain ka, ganyan. Level bar. Pero, there is this one time na, parang, gutom na siguro siya. First time ko siya nakita na gano'n, na lumapit na talaga sa akin. Nanghingi na siya. Hindi siya nanghihingi. Tapos, kasi, pag nakita ko pa lang siya nung una, hindi ko alam kung bibigyan ko siya, although nakakaawa. Kasi baka hindi niya naman need, baka ma-insulto, di ba? Sabi ka. Diba sensitive ka rin Oo. bilang ayaw mo ma-insulto nga. Oo, kasi bakit mo ko binigyan? Hindi naman ako namamalimos. Meron ganun. Tapos yung... Porque marumi, papalik sa mo. Pero Dubutin? nung sobrang... Grabe yung first time ko siyang binigyan. Yung ngiti niya, alam mo yun, na parang... Grabe talaga. Parang umabot siya sa langit. And ako rin. Na-relieve siya eh. Oo, na parang... Shit, parang... Thank you, kala ko di ako makakasurvive ngayong araw na to. Tapos pag nakita ko, lagi ko na siyang tinatapik. Alam mo yun, hindi, naisip ko lang. Kasi parang inagitual ko. Minsan nakakapagsalita tayo na, eto, kung may diskarte lang, buo na. Oo, meron ganun eh. Pero, minsan, Meron ganun. Oo, prejudice yun eh. Oo. Prejudice eh. Pero, sometimes talaga din, yung kailangan ng tulong na parang may jump start, yung iniisip niyang diskarte rin. Diba? Tama. Yun naman talaga yung Minsan kailangan lang ng encouragement eh. Hindi kagad So, sisisihin natin gobyerno. Kasi, Ako hindi. Ang diskarte ko siguro gagawin mo. Pag gano'n. Magnanakaw ako, kakapit sa pala. Pero magbibenta ako ng laman. Hindi. Bro, mabenta ka. Huwag kang mag-alala, mabenta ka, magbibenta ka ng laman. Hindi. pero Tama yung sinabi mo, magsimula ka kahit papano. Kahit ano pa yan. Magsimula Importante, ka. meron kang masimulan. Kesa yung nag-aabang ka kung ano yung darating. Kasi mayroon maging positive. One tamad style. ang underlying Mayroon statement, maging positive sa Pilipinas. ang underlying statement kasi, gobyerno. magsimula ka. Sana lang, no? Maiisip ng lahat ng mga Pilipino na Hindi abang-abang magsimula lagi. sila. Magsimula ako. Diba? Magsimula ka. Two Bots Pare.